Higher official daw po. Yun na. Ito yung masarap bantayan kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Mahilig din itong magbigay ng mga patikim na balitang aabangan natin. Kasi sabi niya kahapon, high ranking, higher, yan, mataas na opisyal ng gobyerno na sangkot sa flood control scam ang kanyang kakasuhan. Nako, parang nabaliktad na yung pangyayari. Sa halip na ang kasuhan ay mga involved sa graft and corruption, ang nag-iimbestiga ay mukhang siya pang maunang kasuhan. Alam niyo bakit? Ang tinutukoy ko po ay si Senador Rodante Marcoleta. Kasi ang mga ibang abogado na bumabasa ng sitwasyon tungkol sa pagsuporta at pagdadala ni Senador Marcoleta sa Blue Ribbon Committee kay Sergeant Orly Gutesa na dating Philippine Marines bilang testigo at nagdiin kay former Speaker Romualdez at Congressman Saldico ay lumalabas na may mga paglabag sa batas. Una, fake yung notary public, notary ng sinumpaang salaysay. Pangalawa, mukhang siya yung nagturo, siya ang may malaking kinalaman sa mga statement or ginawa at sinabi ni Orly Gutesa. Dahil kitang-kita sa hearing, tinuturuan niya kung paano basahin ang laman ng sinumpaang salaysay. Ay dapat yung sinumpaang salaysay na kahit na sino, ikaw ang nakakaalam yan. Hindi ka dapat ginagabay. Ay dun sa hearing, halatang-halata mo, nagagalit pa nga si Marcoleta, basahin mo, huwag ka nagmamadali. Parang ganun ang dating. So sabi ngayon ng ibang mga abogado, kung fake yung notary, alam ni Senador na fake yan, may problema. Alam niyo ang pwede raw kong ikaso, administratibo. May kaso parang daw kriminal eh. Wow! Kriminal at kasong administratibo raw po ang pwedeng kaharapin ni Senador Marcoleta dahil dito sa kanyang dinalang testigo. Kaya mahalagang marapuli itong kanyang testigo sa Senado at kung kaya niyang panindigan ang kanyang mga pinagsasabi. At kung talagang fake ang notary, problema talaga ito. So yan ho yung dahil kung bakit sinasabi kong sa halip na ang kasuhan ay yung maunang kasuhan yung iniimbestigahan sa korupsyon, itong nag-iimbestiga dahil mayroong idiniin tao na posibleng kaya dinala dyan testigong yan ay para idiin si Romualdez at Saldico. Hindi tayo tagapagsalita ng dalawang yan. Kung mayroong sapat na ebidensya na magpapatunay na may kinalaman niya si Romualdez at saka Saldico, abay dapat kasuhan. Pero dun ho sa ginawa ni Marcoleta, yun ho yung pinaduldahan ng ibang mga abogadong katulad niya. Tingnan natin kung ano ang mangyayari dyan. Samantala, sandali. Wala pa tayong naririnig na bagong balita na pwedeng papanagutin itong dating dalawang Public Works and Highway Secretary. Si Mark Villar na ngayon ay senador, halos 6 na taon o 5 taon kalahati na Secretary ng Public Works and Highway under Duterte Administration na nagsimula ang korupsyon or mas matinding korupsyon sa flood control mula ng 2016 hanggang ngayon 2025. At ito si dating Secretary Manny Bonoan sa loob ng 3 taon sa Public Works Secretary under Marcos Administration. Doon sa Duterte Administration si Mark Villar ang Secretary. Sa Marcos Administration, si Bonoan. Ay bakit itong dalawang ito ay parang manipis yung ating balita rito? Ano kaya ang dahilan? Kasi yung command responsibility, silang dalawa may pananagutan. Alam mo naman wala silang alam dun sa ginagawang matinding korupsyon, flood control, scam, ghost project, substandard. Grabe yan. Lahat ng problema ng ginawang kapalpakan ng mga district engineer at ng contractor at ng mga politikong proponent ng project, hindi pwedeng hindi alam ng sekretary. Napaka-inutil ng sekretary ng Public Works kung hindi mo alam yung korupsyon. Kaya kung kinasuhan yung mga district engineer, sa akin pong personal na opinion, dapat kinasuhan din ng mga Public Works Secretary. Para lahat sila managot. Hindi pwedeng nag-resign lang, tapos na. Umalis na, sa posisyon, wala lang. Sandali. Yung malalaking tao ang dapat managot.
dapat panagutin. Ulitin ko sa command responsibility, wala nang lusot eh. Alam nga namang ilang taon sila dyan, hindi nila alam may kalokohan. Ilang taon sila dyan, natulog sila, hindi nila alam kung ano yung ginagawa ng kailang mga district engineer, regional director, at saka yung kontraktor na nasa likod ng ghost project, substandard. Doon sa mga report na lumabas sa hearing, 50% ang racket sa paggawa ng building. 60 hanggang 70% ang komisyon sa mga project. Maliban pa sa ghost project. Tapos hindi alam ng Public Works Secretary. Ay kalokohan niya. Huwag ganon. Walang lokohan. So sana makita ito ng ICI, Ombudsman, at saka ng Blue Ribbon Committee. Di ba? Mahalaga yan. Samantala, higher official daw po. Yun na. Ito yung masarap bantayan kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Mahilig din itong magbigay ng mga patikim na balitang aabangan natin. Kasi sabi niya kahapon, high ranking, higher, yan, mataas na opisyal ng gobyerno na sangkot sa flood control scam ang kanyang kakasuhan. Nasa kanya na daw ang dokumento. Ayaw lang niya sabihin, gusto niya ma-file muna ang kaso sa Sandigang Bayan. Meron na pong malalim na relasyon ang ombudsman sa Sandigang Bayan para ho siguradong yung case build-up ng ginagawa nila ng Executive Department pagdating sa judicial, kasi ang Sandigang Bayan, judicial na yan, hindi na yan Executive Department, ay kumpleto ang dokumento. So, ang tinutukoy ngayon, higher official. Kinukulit siya ng media. Ano ba ito? Senador, congressman? Hindi. Higher daw eh. Sino kaya? Baka naman niya yun ng mga taga-executive department na may sangkot dito. Kaya abangan ninyo. Ayaw kong pangunahan. Pero marami ho tayong mga sapantaha dito sa isong ito. Kaya masarap bantayan ng ombudsman kasi marami silang sinasabi, yung gagawin, nagawa na, at yung gagawin pa ay kanila sinasabi. Kung wala mang pangalan, pero kaabang-abang, yan ang kailangan. Kasi gumagalaw sila, nagtatrabaho sila. Hindi katulad ng dating ombudsman, nakakabingi ang katahimikan. Maraming nangyayari, hindi natin alam. Katulad ng kailang ginawa na kinampihan si Villanueva. Kaya nananatiling senador. Ayun pala may dismissal na. Naloko na. Nakakaubo itong mga galaw ng mga ito. So mabuhay ka sa ombudsman Remulla. Yang galaw mo, ituloy mo lang. Yan ang gusto ng mamayang Pilipino. Na wala kang pagtakpan. Ilabas mong lahat. Huwag kang matakot at alam ko naman hindi ka takot sa mga pasaway dyan.